Good morning po. Hello po sa inyong lahat. Kumusta? Ito na naman po si Sweetie, nangumusta. At maaga po siyang nagising ngayon. Kanina nagising siya ng mga bandang 5:30. So mag-aalas 6 na po dito. So ayan po, suit nga po pala niya yung bago niyang uniform na I love my mom. Ayan po, binili ng nanay niya kahapon. Sweetie. So, ito po siya. Nandito na naman po sa gate na binabantayan niya. Actually po, dalawang araw po hindi nakabidyo si Sweetie kasi busy po kami. May pinuntahan. Sweetie! Sweetie, ha? Ngayon po, naglalakad. Kasi umalis po yung nanay niya, nag-jogging, nag-walking. So, inaantay po niya mamaya darating. Diyan lang po siya nakapwesto lagi. Hindi siya umaalis. Yan po. Yan. Yan po. Sweetie, good morning. Good morning, Sweetie. Hello po, good morning. Sabi mo, good morning. Yan po, Sweetie. Medyo malungkot kasi iniwanan ng nanay niya, hindi sinama. So, pag umaalis po yung nanay niya, nagja-jogging sa umaga, dyan po siya lagi nakapwesto sa harapan ng gate namin. At saka binabantayan din po niya. Yan. Yan po, yan o. So, lakad-lakad siya. Yan. Yan, nakatingin sa labas. Gaantay. Sweetie! Yan po. So, ngayon po, mag-aalas 6 ng umaga dito. Medyo malamig. Mamaya mga bandang alas 10, alas 11, hanggang alas 4. Ayan po, mainit na naman dito. At super init talaga dito sa Pilipinas. Kaya po, kailangan po tayong huwag ma-dehydrate. Uminom tayo ng malinis na tubig araw-araw. Actually, kung kaya natin uminom ng 6 to 8 glass a day sa isang araw ng tubig, uminom po tayo. Maganda po sa kalusugan natin ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate, mahilo o ma-heat stroke. Kasi uso po ang heat stroke ngayon, lalo pag mainit. Yan po. Yan po, may nakitang aso. Sweetie, nagpawag. Yan po. Ito po yung bago niyang t-shirt. Ng sando pala, sorry. So, yun po, nasan ba tayo? Yun po, dun sa heat stroke. Ayan. Ingatan po natin yung sarili natin. Eka nga, health is wealth. Tandaan natin lagi yan. Na lagi natin tatandaan ng mga ganyang bagay na kailangan yung alagaan natin yung kalusugan natin. So, yan po. Ako po ngayon, yung kondisyon ko po, kaya sinabi ko sa inyo dati, medyo okay. Siguro mga 90% sa akin yung nararamdaman ko, pero hindi pa naman perfect talaga kasi may namamanhid pa sa kanang bahagi ng katawan ko, pero yung manhid hindi naman mawala basta sabi sa akin ng doktor, it will take time, basta diretso lang yung maintenance na pag-inom ng gamot kasi na-stroke po ako, kaya kailangan ko ang laging minom ng maintenance araw-araw para magtuloy-tuloy yung paggaling ko. Tsaka kumain din ng mga masustansyang gulay, iwasan yung mga mamantika like karne. Yan, kumain lang ng prutas, yan, maganda po sa katawan yan. Fruits, banana, saging, yan, mga masustansyang gulay. Kaya magpapasalamat po talaga ako unang-una kay Lord na binigyan pa ako ng second life na mabuhay, kasi pambihira itong sakit ko na to. Kumbaga sa risky yung stroke. So, pasalamat po tayo. Hindi lang po din sa mga nagawa ni Lord, sa mga blessing na binibigay sa atin ni Lord araw-araw. Lagi ko pong sinasabi ito na maliit man po o malaki, pasalamatan natin ang natatanggap natin blessing.
At sinasabi ko din po palagi, paggising po natin sa umaga, pagdilat ng ating mata, iyan po ang magandang blessing sa isang araw na gumising pa tayo at ating nadilat pa ang ating mga mata. Totoo po yan kasi marami ako na-experience ko, yung lolo ko dati, walang sakit, kumain lang gabi, kinaumagahan, hindi na nagising, ginawa na siya ni Lord. Kaya marami magtataka talaga kung ganun na mangyayari, di ba? So, pasalamat pa rin po tayo at tayo'y nabubuhay pa. Palagi po tayo magdadasal kay Lord. Pasalamat po tayo sa lahat-lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Ano man pong problema ang dumadating sa atin, isipin natin, nasa tabi natin si Lord, tutulungan niya tayo. Basta tutulungan din natin ang sarili natin. At gumawa po tayo ng mabuti sa sarili natin, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Hindi naman po natin mape-perfect ang isang araw na talagang perfect. Lahat tayo nagkakasala, kahit naman po ako, makasalanan. Pero mas maganda po siguro yung mas marami tayong magagawang mabuti sa sarili natin, sa kapwa natin, para matuwa sa atin si Lord, diba? Kaya ngayon po, hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan po tayo kukunin ni Lord. Isipin lang natin na ganyan ang buhay, tanggapin natin ang katotohanan. Pasalamat tayo sa lahat-lahat na nangyayari sa ating buhay. Lahat. Kaya kaloob po ni Lord ang nangyayari sa buhay natin. Ano po mangyari, panalangin natin lagi, huwag tayo pabayaan Lord, ilayo sa kapahamakan. Magkaroon po ng healthy kalusugan, huwag magkakasakit. Yan po. So, huwag po tayong makakalimot mag-pray, magdasal palagi. Wala namang masamang magdasal 5-10 minutes. Kahit saan naman po pwede tayong magdasal. Kahit nakaupo po ako ngayon, nakatayo, nasa kwarto tayo, whatever, magdasal po tayo. Pagkagising natin, magdasal po tayo. Isang araw, 2 beses. Sa isang araw, magdasal tayo. Hindi na po masama yan. Magpasalamat tayo kay Lord. Lagi po natin gagawin yan. Ugaliin po magdasal. Huwag po tayong magsawang magdasal sa Panginoon Diyos. Totoo po. Kaya, yan po masasabi ko kasi ang buhay po natin talaga ay ganyan. Excuse me. Hindi po natin alam ang mangyayari sa susunod na araw. Kaya lagi po tayong handa. It means lagi tayong handa. Yung humingi ng tawad kay Lord, magsisi ng kasalanan na ginawa natin, na magsisi tayo ng buong puso at at huwag natin ulitin yung mga mistake na ginawa natin sa buhay. Ika nga may kasabihan na mistake become lesson. Pag nagkamali ka, wag mo nang ulitin. Totoo po. Marami na rin tayong naging experience na pagkakamali. Hindi ko na po isa-isahin, pero humingi na po ako ng tawad kay Lord na patawarin ako sa mga nagawa kong kasalanan. Araw-araw ko po dinadasal yun. At nagpapasalamat din ako sa araw-araw namin pamumuhay. Kahit mahirap ang buhay, hindi tayo pinabayaan ni Lord. Yan po. Kaya po, maraming salamat po Lord Jesus Christ sa lahat po ng blessing na pinagkaloob mo sa amin, sa akin. At nagsisisi na po ako sa mga nagawa kong kasalanan.
Hindi ko na po ulitin. Ganyan din po sana kayo sa mga nakikinig ngayon na magdasal po tayo. Tapos puso natin pong tanggapin si Lord na ipag-pray po natin at magsisi na po tayo sa kasalanan ng mga nagawa natin at papatawarin po tayo ni Lord. Basta po isa puso natin si Lord, isa isip natin palagi na alam natin na papatawarin tayo niya. Ganun, yun po ang masasabi ko. Kaya hanggang dito na lamang po at si Sweetie po pala tatanggalan ko ng damit kasi medyo mainit na po. Kaya maraming salamat po sa mga nakinig ng video ko. Salamat po ng marami at mag-like and subscribe. Share po tayo dito sa aking channel na to, Richard Cabaon TV. At sa mga nakikinig po dyan, salamat po na marami. Thank you very much po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. Take care and God bless.